Roylan Mansoto, Headline Gitnang Luzon. Good morning po, Mr. President. May tanong lang po ako. Meron pong proposal ang province of Pampanga to build a mini dam dito po sa probinsya. Tanong lang po, do you support that project? Binabasa ko lang yung components ng ating master plan. Dali lang po. Yung buong plano ko kasi dito sa flood control, pati na sa Pampanga, pati na sa NCR, sa Laguna, etc. Ipepresenta pa lang sa atin ni Secretary Babe Singh. So tinatapos sila po lahat ng detalye. No? Kaya kung sagot sa inyo ho ngayon, doon sa pangunang 5 billion na projects po na dito sa flood control, meron nung 806 million para sa priority high impact flood control projects in Pampanga. Yung una ho dito, ito San Fernando, Santo Tomas, Minalin, Tail Dike. 776 million po yun. Meron nung widening of the pilot relief channel to 60 meters width. Tinatapos po yung survey nitong proyektong to. Masasubmit po yung mga plano niyang widening na yan sa November 2012. Itong taon na ito po. Medyo mahaba ho yung list. No? Repair na spillways, etc. Yung sa dam, i-check ko ulit, no? Yung mini dam. Pero ang naalala ko kasi mga dike do sa paligid ng Laguna Lake. Meron hong mga cisterns na tinatawag para sa NCR. Marami hong components. Hindi ko masasabi sa inyo in a very short way. Sige po. Thank Salamat you po, po. Mr. President. Ding Cervantes, Philippine Star. Magandang umaga po. Ako'y local boy, kaya dalawang local na tanong na importante po. The first is in regard to the Clark International Airport. The plans for a real honest to goodness international passenger terminal there has been there for so long, and people believe that placing the Clark Corporation, International Airport Corporation, under DOTC would somehow add red tape to the processes that would finally lead to construction of this important infrastructure. And second, Mr. President, is well, first that Mr. President, about the airport. Yung What isa are the question plans for about the unnecessary red tape, or why did we... Parang ganun ang perception, nagkaroon ng red tape dahil sa DOTC. Okay. Kaya't nadidelay yung construction or at least the bidding for the world-class international passenger. Well, wala, di pa ho set ang plano kung talaga sa Clark natin gagawin yung congested muna. First, NAIA is approaching yung limits ng kanyang capacity. Dadalhin ba natin sa Clark o hindi? Pag dinala natin sa Clark, parang there is no airport na ganito kalayo doon sa parang pinaka-center ng urban areas. No? Parang may maximum, if I remember my notes correctly, mga 40 kilometers. Yung Clark will be about 80 plus kilometers. Okay? Ngayon, kailangan natin ng tren. Yung tren high speed, hindi ho yung narrow gauge na pinopropose sa North Rail. High speed train, kasi kung tatakbo ka ng 3 oras, 4 oras papunta doon sa kumbaga yung pinaka-sentro ng NCR, wala ho tayong pasahero mahihikayat talagang punta dyan. So yung high-speed train ang mataas ang price talaga. Yung advantage ng Clark, para maging international na gateway talaga, isang runway na lang ang idadagdag. Dahil existing na po yung para mag-accommodate pati ng mga wide body na ating mga jets. No? Okay. Now, magdadagdag ba ng red tape? Palagay ko hindi. Kailangan naman coordinated yung plano. No? Yung paano ba magiging feasible to? Sino magde-design ng mga train sa yung right of way, yung specs niyan, yung other airports na magse-service rin ng ating mga pasahero. Lahat to yan saklaw ng DOTC. Kailangan hindi hiwa-hiwalay. Kailangan coordinated yung plano para maabot na rin natin yung target natin na 10 million tourists, no, na masayang nakakapunta sa Pilipinas by the time I step down. So, ulit parang hindi pwede mag-exist na independent island tapos asahan natin na magtugma-tugma ang plano. Kailangan po merong isang ahensya na talaga may responsibilidad sa lahat. So, tama po na nailagay yung siyak sa DOTC. Meron ho bang North Rail na matatapos bago 2016? Well, titignan meron nung tayong mga kinakausap, dadaan nila yung studies nila. Huwag natin kalimutan, nag-umpisa ito, Spanish, naging Chinese. Yung Chinese, napakamahal. Mahaba ho yung proseso ng ating arbitration na dadaanan dyan. Pero ang dulo nga ho nito, gusto natin malaman kung ito talaga yung pinaka-feasible para maging ating international gateway.
Okay. So, ready na ba? Hindi pa ho ready yun. No, pwede ko mamasabi sa inyo matatapos bago matapos sa termino. Siyempre, nagkapirmahan na ng kontrata. Wala pa ho ganun. Wala pa ho yung kontrata yan. Okay, salamat po. Royce Siban, TV5. Baka pwede ko lang idagdag doon. Siyempre, taga dito. Kung may airport na dito sa lugar na to, gusto ko sana mangyari yun. Pero interest ng buong bansa dapat natin kinan. Royces. Good morning, Mr. President. The Sandigan Bayan has pulled the arrest warrant against the former president. With this, sir, are you now confident that this time you have a strong case against Mrs. Arroyo that could lead to conviction? Wala naman tayo sasambang kaso. Hindi natin pinaniniwala matibay ebidensya. No? Hindi tayo di ba? Hindi kami mababaw na magsampalan ng kaso na pagdulo ng mapapaya kami dahil mahina yung kaso. Hindi. Lahat na sinampang kaso sa kanya, tumagal, kinikriticize kami bakit matagal, dahil handa nga mabuti para talaga magkaroon ng pananagutan sa mga lumabag sa batas. Sir, do you see the need to verify Mrs. Arroyo's condition? Kasi parang nandun na naman siya sa veterans and nagpapa-check up and then sabi she cannot travel daw. Nung before the arrest warrant, she has been traveling and she has been I think you everywhere. answered your question, Royce. Thank you for answering the question. Okay. Okay. Junri Hidalgo, DZMM. Yun. Magandang umaga po, Mr. President. Nabaga rin. Ano po ang tugon nyo sa bant ng mga kritiko sa pagtatalaga nyo po kay Grace Padaka bilang Comelec Commissioner, gayong hindi po siya abogado at isang IT expert? Hindi required na lahat abogado para matarga sa COMELEC. No? Sa kanya po experiential na mga dinaanan kung paano yung mga kakulangan or sa pagpapatupad ng ating Omnibus Election Code. No? So, isa siya sa palagay ko na biktima, isa siya sa magiging masigasig na siguraduhin maiwasto yung sistemang umiiral. So, yun po ang parang pangunahing kwalifikasyon niya. No? Alam niya kung paano hindi nasunod ang mandato ng taong bayan sa mga ibang mga halalan, siguro naman ngayon na magkakaroon siya ng pagkakataon para iwasto ang sistema, talaga mapapabilis niya yung pagwawasto doon sa mga kakulangan ng ating pagpapatupad po ng ating mga batas. Alam niyo, sample, no? Nung araw may mga nakausap ako election lawyer, tinanong ko, bakit kayo nag-specialize sa election law? Dahil every 3 years lang kayo may magiging kliyente. Ang sagot sa akin, sa totoo lang ho, yung kliyente kong tinanggap ko yun, 3 years from now, kliyente ko pa rin sa haba ng proseso, no, sa paglilitis. No? So, sabi niya, ang problema nila, tumatanggi na sila ng kliyente kesa walang kliyente. So, isa na magpapabilis ng paggulong ng wheels of justice, lalo na dyan sa COMELEC, talagang kapakipakinabang para sa bansa. Kaya natin itinalaga si Grace. Meron na siyang proven na integrity sa aming pananaw. Mahaba-haba ang kanyang experience sa pagsisilbi sa taong bayan. Maski na nung nasa bilang yun, di ba? Bilang isang komentarista sa radyo. At talagang lumaban sa mga dambuhalang pwersa doon po sa kalalalawigan. Alam po niya kung paano yung iparehas ang laban doon sa sinasabing maliit at malaki para magkaroon ng tunay na yung mandato ng tao ay tunay na mapairal. Follow po, Mr. President. May komento po ang ilang political analyst na hindi daw po tumutugon sa tuwid na daan ang pagsagot nyo sa 70,000 bail bond ni Grace Padaka. Paano nyo po sasagutin ang pahayag po nila? Well, di ba, akusado yung tao. Yung pag sinabi hindi tama yung pagpiyansa, ano ba yung piyansa? Di ba? Para may temporary siyang kalayaan dito para harapin niya at maprepare yung kaso, yung pagdepensa niya sa kaso yan. Ako po hindi naniniwala na guilty siya doon sa sinasabi. Ano ba ang issue dito? Siguro tingnan natin yung effect. Pagkaintindi ko, dati yung mga magsasaka doon sa kalalalawigan, inuutangan, umaabot. Ang balita sa akin, kailangan ko pa review notes, mga 30%. Dumating siya, nagkaroon siya ng paraan para magkaroon ng utangan na 1.5% yata. Mukhang nakatulong sa mga kababayan na kung graft and corrupt practices, no, nakinabang siya. Palagi ko nakinabang doon sa ginawa niya, yung mga kababayan niya. So, paano naman natin hindi siya tutulungan ng humabol ng magandang ginawa para sa mga kababayan niya? Kaya siguro, yung baliktad doon yan, mas maganda pinaiiral yung mataas na interest na binabayaran ng magsasakang kailangan ng inputs. No? So, palagay ko, naghanap siya ng paraan para matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nagsasaka. Bakit naman siya at pinagaan ng kanilang buhay, bakit naman siya dapat maging may kasalanan doon?
Maraming salamat po. Salamat rin po. Huling tanong, TJ Burgonyo, Inquirer. DJ. Yes, sir. Morning, Mr. President. Sir, on the cybercrime law, some questions still linger. Like, how did those questionable provisions escape the notice of our lawyers? And was the law thoroughly reviewed? And did you see anything wrong with it when you signed it? DJ, yung issue ng mga nagre-reklamo dito, no, parang doon sa libel at saka sa penalties doon sa libel. Pero paano yung computer fraud, no? Paano yung identity theft, computer-related forgery? Ang daming mga offenses na talaga tayo nagkaroon ng batas na pwedeng hulihin ng ating mga law enforcement authorities, tapos pwedeng masintensya ng ating mga korte. Kayo, witness naman kayo, ilang daan na ba yung ating dineport na engage in internet fraud na mga dayuhan? No, last year, nagkaroon ng issue. This year, buti walang issue. Pero this year, mas malaki pa eh. Over 300 yung huling grupo na engage na foreigners. No? Gusto pa natin ang Pilipinas. Tapos, medyo dito, kung kakasuhan natin sila, walang biniktima Pilipino, medyo mahirap silang kasuhan. Maraming hiwa-hiwalay na batas. Hinabol itong batas na to, i-address yung mga kakulangan ng ating sistema ng batas ngayon para yung magkaroon nga na malinis natin yung tinatawag na internet, di ba? Okay. Doon sa libel, pinag-aralan mo naman masusi ito. Dumaan sa maraming proseso. Siyempre, nag-umpisa sa legislatura, dumating sa atin sa review. At tayo naniniwala na kailangan naman talagang tugunan lahat itong mga krimen na dati hindi ganun kaliwanag ang ating mga batas para tugunan. Ngayon, sa executive po, ulitin ko lang, ang papel po namin na merong batas na formally na ipatupad na, no? Kailangan namin enforce. Kung kailangan amendahan to, legislatura po ang tutugon dyan. Kung mali po, unconstitutional, siyempre, Korte Suprema po ang huhusga doon. Kami po, pag hindi namin pinatupad itong batas na to, pwede kami liable ng dereliction of duty. Pwede po ako ma-impeach pag hindi ko in-enforce yung mga batas ng ating bansa. Ngayon, siguro ba kayo may mga public hearing to, pagkaintindi ko, pwede naman yung mga mas eksperto sa net kaysa sa akin, nagpunta doon at inilabas yung kanilang mga mungkahi. Siguro, importante ho, no? Balita ko nga ho, maraming mga senador, may mga kongresista na handa mag-amenda nito mga batas kung palagay na sobra. Wala naman ng ginawa ng tao perfecto. Tao hindi perfecto. Pero kailangan mahinahon naman ang pag-uusap natin dito para mapabilis yung proseso ng pagpapaayos nito mga batas na dati panukalat, ngayon batas na. Pero ulitin ko lang, siguro yung sa libel, ako po hindi sang-ayon na tatanggalin natin. Yung parang kung meron ka sinulat, kunyari ikaw may sinulat ka, TJ, at libelous, o meron ka pananagutan. Yeah. Kung ikaw naman broadcaster, sinabi mo sa radyo o sa TV, may pananagutan ka rin. Kung parehong libelous na sinabi mo, dinambahan ka sa internet, siguro libelous pa rin ho yun. Di ba? Parang maski ano pang format, kung talagang mali yung mga pinagsasabi mo, dapat naman siguro mayroong karapatan yung taong naape o yung na-impinge yung kanyang rights, para meron siyang redress. Ulitin natin, tayo lahat nung nag-aaral tayo, sinabihan tayo, freedom of speech, tama. Pero yung freedom of speech mo, hindi kasama doon yung magsisigaw ka na sunog sa loob ng sinehan. So yung rights po ay parating bounded when it impinges on the rights of others. So kung sobra yung penalty, i-amendahan po. Kung masyadong arbitrary ibang procedures, wala pa hong IRR, di ilagay na rin ito sa batas na parang walang abuse naman on the powers that the state will be exercising. We are not for the suppression of speech, no. Pero ulitin ko lang yung poder ko tatlo, no. Pwede kong pirmahan yung batas kung sangayon ako. Pwede kong i-veto yung buong batas. Hindi ko pwedeng installment, parang hindi pwedeng line item. At ibalik sa Kongreso kasama ng mga objections. Or yung third, pwede kong pabayaan na mag-lapse into law. So pinili ko pa pirmahan dito dahil palagay ko kailangan tugunan itong mga krimen na hindi ganun kaliwanag sa ating mga batas. Yung lahat nga, identity fraud, other computer-related forgery, computer-related fraud, content-related offenses like yung child pornography, etc., unsolicited commercial transaction. Marami yung nakabudo na maganda. No, nagkatalo tayo sa isang provision. Wala ho sa kapangyarihan ko na i-delete yung provision on libel, for instance. So, dito ko lang
nandyan ang ating Kongreso, handa silang mag-abenda at pakinggan yung mga taong, sabihin natin, medyo belatedly nagsalita. Pero pagkatapos ko na-amendahan yun, ako rin pipirmahan ko yung, alagay ko, pagtama naman po yung version na hinain sa atin, pipirmahan ko rin yun. Sige, TJ. Sir, just a follow-up lang. So, we're saying that provision on libel should stay in the cybercrime law. But Akong pananaw, ulitin ko, no? Yung pag ikaw sinulat mo libelous, no? May kaso ko sa libel, even civil offenses, no? Pag nilabas mo sa TV o sa radyo, same matter, libelous pa rin. Pagpunta sa net, dapat hindi na libelous. Yeah. Through the question back at you. Pag different format, it shouldn't be libelous. Yeah. Kasi I think I heard Secretary De Lima say on radio that that provision is superfluous since it's already covered by the revised penal code, but it's not. Siguro dinidiin lang na baka nung ginawa yung provision, mababa yung number, I think it's 355, no? Nung ginawa yung provision na yun, perhaps hindi pa contemplated yun din. Siguro yung mga ibang mababatas, and I'm guessing, no? Yung kunyari doon sa wiretapping law, pag tinignan mo lahat ng devices sa wiretapping law, most of them do not exist, no? Pero yun lang ang protection natin against, di ba? Yung eavesdropping by people who invade our privacy. Pero yung batas, if I'm not mistaken, Republic Act 4200, talaga napaka-obsolete. So dito, siguro yung mga authors just wanted to make sure na kung hindi mo contemplated yung internet nung ginawa yung provision ng revised penal code, talaga iklaro na saklaw rin nun. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mr. President. At maraming salamat sa mga kagawad ng media. Magandang tanghali.